Yan, naglagay din tayo dito ng emblem ng Suzuki. Naka-epoxy resin yan. Ayan, kaya glossy siya. So patutunayan ng minivan na ito na kayang-kaya niyang magsakay ng mga gamit, lalo mga panlipat bahay, mga pang-deliver, diba? Masiserve niya ang purpose niya ngayong araw sapagkat sa palagay ko ay mabubuno ito. Ito na nga ang perks ng pagkakaroon ng minivan. Ganito yung kanyang kayang isakay. Ayan, dalawang magkapatong na sofa. Ayan, may mga unan. Hirapan kang kumanan kasi kailangan mong pumelo dito. Pag may nakasalubong kang sasakyan, talaga naman, kailangan yung mag-higayan. Okay, hindi ba mahulog yan ngayon? Okay na. Nahilo ako, mag-akit ko sa andam yun. Diba? Napakalaki. Pwedeng itupi ito, upuan, para magkasya. Yeah! Alright, good morning! It's Saturday sideline na naman at ang mission natin ngayon ay tulungan ang aking kapatid na maglipat bahay. Pinaka-purpose talaga nitong ating si Jimry, ginawa nating edition niya ay ang panghakot edition. Ayan. So patutunayan ng minivan na ito na kayang-kaya niyang magsakay ng mga gamit, lalo mga panlipat bahay, mga pang-deliver, diba? Masiserve niya ang purpose niya ngayong araw sapagkat sa palagay ko ay mabubuno ito. Tingnan natin. Samahan niyo ako magangkot ng gamit at mag-deliver papunta sa kanilang bagong bahay. Alright, sige po. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakisuyo naman! Yan. Ito na at nandito na tayo ngayon sa Gente de Leon Road. Nakakamiss tong Valenzuela. Yun lang, medyo nalungkot lang ako. Yung recent na punta ko dito, napakaganda pa ng mga kalsada. Pero ngayon medyo lubak-lubak na. Siguro for repair na siya since medyo matagal na rin at sana ma-repair na ulit kasi medyo masalimuot ang kalsada. Unlike before talaga na siguro mga last 2 years, no? Siyempre kasi dinadaanan ng mga kalsada dito at kaya nalulubak and hoping na maayos ulit. No, talaga namang mabilis ang progreso dito sa Valenzuela. Dito sa Gente Road, last na daan ko dito last month lang, sobrang lubak na itong palengke, grabe. Pero ngayon tatag na. Haha. So yun na nga, gaya nung sinabi natin kanina, nadinig na. Inuunti naman pala talaga ng Valenzuela. Napaka-progressive ang Valenzuela. Alright, sana all tulad ng Valenzuela. So ito na, ganito kasikip yung lugar sa amin dati. And medyo mahirap talaga dito magpasok ng sasakyan. Actually, dito pa lang, medyo maluwag pa to pero sa mismong pinaka looban na doon talaga ay medyo masikip. Kaya mamaya kukunin natin siya ng paatras. Sabi kasi ni Kuya, arkilahin nyo muna raw ako kasi yung expander niya hindi kasya. So ito, ang liit-liit lang, tapos ang laki ng capacity. Swak na swak! Nakita ko sa inyo yung kalsada. Nagtaka lang ako kasi before wala naman to. Pero ngayon ito na ang tindi. Yung nasa kanan ninyo, makikita ninyo yan. Mahirapan kang kumanan kasi kailangan mong bumelo dito. Ang ganyan. So pag may nakasalubong kang sasakyan, talaga naman kailangan yung magbigayan. So hindi ko alam kung bakit sinakop pati yung mismong two-way talaga sana dapat na road. Ewan ko lang bakit. Ito na, malapit na tayo sa landmark ng Bangin. Ayan oh, diba? Tinor ko kayo dito. Yan, tapos dun sa may yung puting motor na yun, dun tayo papasok. At tingnan nyo kung gaano kasikip o dito pa nga lang sikip na, diba? Pwede natin pa atras. So ang problema natin ngayon, hindi tayo makakapag-top load kasi mababa masyado yung mga cable dito. So mag-upload sana tayo para at least mapabilis. Kaya lang pag nag-top load tayo, sasayad na yung taas. Okay. Paano kaya pa? Subukan natin pag ganito papa. Kaya. Kaya ba? Diba?
Dito? Ah. Kahit ano, yung rep, kasi yung rep. Okay na muna. Dito na tayo ngayon sa pag-drop off natin ng panglipat bahay. Eh, no? Punong-puno. Puno lang pala. Yung tatay yung vlogger, oh. Ano, lolo? Pa, yung sinasabi ko sa'yo pa, lalagyan ko ng tuntungan dito. Kasi kapag wala, tinan mong hirap, oh. Dito, oh. Pinakita ko sa yung picture na tubular. Saan kakapit? Dito yan, weldingin na yun dito sa ilalim. Direct na yan. Ah, okay. Hindi ba mahulog yan ngayon? Paano yung ano? Ganda? Okay na. Ayan, dyan nakakabit. Kabilaan meron, ang galing. Ito may kabitan. So pwedeng ikabit para ano na lang. Hindi na kailangan weldingin yan, paano? Hindi na. Ang welding mo dyan, yung tapakan na mismo, buo na yun. Ayos ah. Tapos sa harap pati naman. Dito sa harap kasi. Yan, dito ko palalagyan yung nakaganan pa oh. Ganyan. Ang problema, hindi ko alam kung mayroon din dito. Meron din yan. Ah, ito? Ano ba to? Ah, ito pa. Ito oh. Ito. Saan? Ito. Kaso ito welding na talaga siguro. Ay, dito. Ah, yan. Nahihilo ako, mag-akit ko sa dam yun. Saan ba ito ilalagay ko yan? Ay, sa taas yan. Sige, baba mo muna. Kasi yakit na lang namin sa taas. Ilalagay dito. Ito yung mga magandang ano, oh, lock sa pinto. Tapos ang kagandahan ba nito, ito, yung charging niya, hindi na yung double A. Type C na siya. Oh, ito. Pipil. Tapos may code. Tapos may fingerprint. Ayos. Tapos may ano, pinaka central lock na tinatawag. Yung pinaka additional lock niya. Ito yung hindi na makokontrol dito. Tatlo yung para dito sa lock. Ito, yan o, yan. Isusuksok mo yung kuya, tapos ito igaganon mo dito. Ito. Ayan, yan. Buti ito mga masa. May sombrero. Meron pa dyan na isa, baka bumagsak din ha. Ito nga pala yung keso na binili namin ni Papa. Ang naging issue nito, ano nga yung naging issue nito pa? Yung sa under chassis. Oo, na ano. Wala pang 2 taon na ano. Nasira ng kalawang no? Pero, ang ganda pang tingnan sa panlabas. Pero Oo. pagdating sa ilalim, Buti na check mo na ano? nalaglag na talaga. Ah, nalaglag? Yung isang battery sa harap. So ang ginawa ko, kinalas ko. Oo. Tapos na-discover ko, yun na pala yung flooring. Tapos ikaw na bang nag-welding? Paano? Oo, ako na lang Buti may pang-welding si Papa. Kaya yung scrap na stainless doon, na tubular, pinitpit ko para ma-flat. Oo. Yung iba, tapos yung panggilid, hindi na lahat. In-improvise na lang, no? Improvise. So sa may mga e-bike dyan, check nyo rin yung lagayan ng battery. Mabigat kasi. Pinag-ano ko na lang, kabit-kabit. Yung palang problema, paano? Dahil bakal siya, tapos mabigat. Tapos manipis lang yata yung frame nun, no? Saka kung halimbawa hindi ka naman talaga ang mekaniko, ang kailangan mo talaga dyan pag dinismantle mo yan. Bidyuhan mo kasi kahit ikaw lang, kaya mong ibalik. Ito rin dati pa, di ba? Yung sa center stand niya, parang nabali din dati to, no? Eh, wala problema yan kasi tinanggal ko muna yan bago pinawilding. Ah, okay. Kaya nakaseparate yan nung nag-welding dyan. Tapos itong mga itim-itim na to pa, ano na yan? Mga ano na lang binugaan yan, mo na lang. binugahan ko na kasi itong mga Sinangangalawang. tornilyo kasi may bakal kasi, hindi naman stainless o kaya ganito. Ay, Kuya Pogi! Kuya Pogi! Siksikan natin dyan. Ay, may ano dun eh. May nakalagay na. Hindi ka siya. Kaya ba umandar yan dyan na lahat? Kaya naman, pero kaya to. Ah, yan, ganyan. Oh, ganun. Ayan ang mga angat ko dyan. Ipasok natin ito. Sige lang. Yan lang ah. Lagay mo dun sa ibabaw. Amoy, baba, ayun na. Ulo niya sa saya. Ay, sa
ito na nga ang perks ng pagkakaroon ng minivan. Ganito yung kanyang kayang isakay. Ayan, dalawang magkapatong na sofa. Ayan, tapos may mga unan. Diba? Saktong-sakto. Ayun. Tapos ito, naglagay tayo dito ng emblem ng Suzuki. Ayan, Suzuki Jimny. Tapos ito sa harap. Ayan, naglagay din tayo dito ng emblem ng Suzuki. Naka-epoxy resin yan. Ayan, kaya glossy siya. At may masasalat ka. Yun. So tayo din gumagawa nito. Sa mga gusto magpagawa ng 3D epoxy resin, so nandyan yan sa description, yung link. Yun. Tapos syempre, yung ating headlight ay bago na rin. Para siyang ano, do not enter. Yan o. Yan. Tapos ito yung mga gawa natin na 3D epoxy resin. Yan o. Yeah. Yeah. Ano lang, pantali lang na ano. Para lang di lang dumulas pa. Okay, last na balik na. Shoutout mo yung ano mo, yung Shout out sa Restify at sa Lolo's Backyard. yun oh, siya yun. Siya yung may-ari nun. Vlogger din yung tatay ko eh. Itong nanay ko vlogger din eh. Ma, vlogger ka di ba? Hindi. Ito may-ari dito. Boss, kumusta dito? Boss, kamusta? Okay lang. Tanga? Okay. One. Up! Yun yung lupit. Inupi namin, tapos napasok yung aparador. Ayan siya. Diba? Napakalaki. Pwedeng itupi ito, puwan, para magkasya. Napagkasya namin yung TV. Lagyan na lang namin ito. Para kung sakaling papanda-banda siya. Okay. Alright, thank you Lord. Dahil tapos na tayo na maghakot-hakot. And nakatatlong balik tayo. Nakakapagod. And salamat sa kuya ko na binigyan tayo ng bayad. Kahit kapatid, no? Wala nang libre sa mundo. Thank you. And congratulations sa kanilang bagong bahay. Dito lang yan sa Valenzuela din. Okay, so maraming salamat sa panonood sa ating channel. And alam niyo naman ang ating minivan ay napakaraming pwedeng gawin, di ba? Kaya niyang maghakot, kaya niyang point to point sa mga ihahatid na tao, pwedeng panglalamo, pwedeng panghakot, panglipat bahay, ang naming purpose, no? Again, once again, napabuild ko tong ating Jimny, itong ating si Avery, na at gumastos tayo ng almost 550,000. Pero sa palagay ko sulit naman kasi nagagamit natin siya into business, nagagamit din natin siya sa lalamove, sa ganito, sa paghahakot, pang service. Yun na. At salamat sa panonood. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dahil gusto nyo pang makita ang mga future videos nito si Avery, ay pa-subscribe naman po dyan. Maraming salamat mga kabomba at yun lamang sa araw na to. Thank you so much. God bless sa inyong lahat at ingat po palagi sa biyahe.